Hello mga Dre, ngayon ay Sabado at susubok tayong gumawa ng isang bagay na ginagawa ko noon, mag-Uber tayo, Uber Eats. At tingnan natin kung kikita tayo ng maganda ngayong araw na to. So yun nga mga pre, so dati kasi ginagawa ko na yung Uber at ngayon mag-Uber ulit tayo. And yung Uber na gagawin natin sa Uber Eats, which is yun yung nagde-deliver tayo ng pagkain sa mga customer natin, Siya nga pala dito, yung Uber Eats, hindi lang siya food delivery. Meron din silang, ang tawag nila is Shop and Pay, kung saan ikaw ay mamimili para doon sa customer mo. At, ilalak ko lang yung pinto. So, mamimili ka doon sa customer at pag naipamili mo sila, i-deliver mo din sa kanila yung in-order nila sa mga grocery kung saan sila bumili. So, yun ang tinatawag nilang Shop and Pay. So, option mo rin yon kung gusto mong gawin yung Shop and Pay. Pwede mong patayin sa app yon. Pwede mo rin namang i-on para meron, bukod sa pagdadala, pag-food delivery, meron ka ring option na kumita sa pamamagitan ng pag-grocery dun sa mga customer. So, yung unang order ko is nagawa ko na kasi nagmamadali ako dahil malaki yung bayad, binayaran ako ng halos $32 sa through Shop and Pay. Ang binili ko lang naman ay 3 items lang, kape, tapos yung parang contraceptive yata yon, at saka snacks na parang chichirya. 3 lang, nagulat nga ako kasi $32 yung ibabayad sa akin. At ang layo dun sa grocery is parang 7 kilometers away lang. Tapos nung i-deliver ko na siya, ay may pumasok na isa pang order na sa Taco Bell naman, $4 lang yon. Dinagdag ko yun dun sa delivery ko kasi along the way. Yun ang ginagawa din kasi ng Uber Eats. Kapag malapit lang yung isang order doon sa isang order na gagawin, is pwede nilang idagdag yun dun sa rota mo. So extra din, extrang pera din. At papakita ko sa inyo yung unang order na ginawa ko. Nagulat ako kasi $32 yung ibinayad sa akin mga pre, Ito, screenshot ko na lang para makita nyo rin siya. Ito yung trip details. At nakakagulat na binayaran tayo ng $32 mga pre. Kasi kadalasan, kasama na yung tip, kadalasan $6 lang yung isang order, isang delivery. Depende sa layo, pero on average, masasabi ko $6 lang or $8 ang ibinabayad per order dito sa pag-delivery. At ito, binayaran tayo ng 30 something. Basta nasa $30 something. Plus yung $4 na nakinita natin dun sa Taco Bell. So, in total, kumita ako ng $39 sa isang delivery lang mga pre. So, malaking bagay na yung panimula natin yon. At maaga pa. Halos 1 oras ko palang ginagawa to simula nang umalis ako sa bahay. So tingnan natin kung may papasok ulit tayong order, sabangan natin. Sa ngayon medyo patay ata dito sa lugar na to dahil bahayan to . So ang gagawin ko is pupunta tayo sa strip mall. Kung tawagin natin dito strip mall, nandun yung mga kainan, mga lugar na kung saan pwede tayong makakuha ng order, Ayun mga pre, nagsalamin muna ako ng dekulay dahil medyo masakit na sa mata. Kahit cloudy ay masakit sa mata ang araw mga pre, At kanina pa rin ako naghihintay dito, parang nagulat yata yung Uber kasi binigyan tayo ng malaking order. At hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagbibigay ng sumunod na order mga pre. So, ewan ko. Siguro lilipat ako ng lugar mamaya para tingnan natin kung makakakuha tayo ng order. Pero dito sa lugar na to, parang 20 minutes na ako naghihintay mga pre. Hanggang ngayon wala pa rin ako nakukuha ng order . Nakastock pa rin ako dito sa $39 na kinita ko kanina. At unang order ko pa lang yun. So mga pre, tingnan natin. Hindi pa tayo ng lugar. Hanap tayo ng siguro malapit-lapit dun sa tinitirhan namin.
ito mga pre, hanggang ngayon wala pa rin tayong order. At lumipat ako dito malapit, so makikita nyo doon sa bandaron, meron doong Tim Horton, tapos merong Red Rooster, Portuguese Barbecue, at ito kasi medical clinic to mga pre. So siya nga pala, kung gusto nyo malaman sa ko nilalagay yung mga order na nakukuha natin, dito ko siya nilalagay mga pre, dito. Ay, ako lampas, nasa kabila pala. Dito mga pre, galing to sa kay Mrs. bigay niya to sa akin so pag mainit yung pagkain dito natin nilalagay para hindi naman lumamig agad. Ngayon kung mapapansin nyo mga pre, sobrang gloomy ng panahon, kaya ina-expect ko nga sana talaga na marami tayong makukuha order ngayon, pero hanggang ngayon wala pa rin ako nakukuha so tingnan pa natin. Nagulat nga siguro talagang Uber dahil biglang yung unang bagsak ng order na binigay sa akin, parang $32 agad yung ibinigay nilang bayad. Kaya yan, abangan lang natin mga pre, tingnan natin, baka naman mga ilang saglit pa makakakuha na rin tayo ng order. A few moments later. So ito nga mga pre, nakakuha tayo ng order dito sa Coco Milk Tea. At dalawang order agad yung nakuha natin, So ito, nakuha ko na siya dito. Makikita nyo, ayan yung i-deliver natin. Tapos habang binilalagay ko siya dito sa lalagyan, ay may pumasok pang isang order ulit, Plus $8 to mga pre. Sabi sa inyo, malakas ngayon dahil umuulan So deliver muna natin to mga pre. At tingnan natin kung magkano kikitain natin dito sa tatlong order na to, So ito mga pre, nakuha na natin yung pangatlo nating order. At i-deliver na natin to. Baka magalit na yung ating mga customer, sabihin hindi pa dumarating yung mga order nila. Okay, let's go. Mga pre, na-deliver na natin yung tatlong order na kinuha natin. At lumipat na rin ako ng lugar yung pwedeng mag-parking, kasi ayokong nagpa-parking sa harap ng mga bahay, kasi baka mamaya, alam nyo naman dito sa Canada, iba kasi ang ugali ng mga tao. Baka mamaya makikita ng mga may-ari nung tapat na pinaparkingan natin, nakatambay tayo doon, isipin nila kung sino lang ako doon. So naghahanap ako ng parking area at nakakita naman ako ng malapit. At okay, hindi ko pa alam kung magkano ang kinita ko doon sa tatlong yon, pero yung una ay parang $6 yata, basta ipopost ko na lang dito sa video kung magkano yung offer sa bawat order na ginawa kong yon. At mamaya na lang natin i-add kung magkano lahat-lahat ang kinita ko sa isang ride na yon, At sa ngayon, eto, hintay-hintay ulit tayo ng order. At baka sakaling makakuha pa ulit tayo ng isa. Actually mga pre, meron pumasok kanina habang nagdadrive ako papunta dito. May pumasok na isang order. Kaso parang naisip ko, parang lugi ako dun dahil parang $4 pero parang 8 kilometers away ang kailangan kong manahuhin. Tapos merong isa na, ay mali pala, sorry mga pre. Ano pala yun, shop and pay. Babayaran ako ng parang $4, tapos mamimili ka, pero sa Dollarama yung bibilhin, yung pagbibilhin, yung grocery. Mga pre, ayoko kasing tumanggap ng mga shop and pay sa Dollarama kasi nahihirapan ako dun sa layout ng kanilang mga paninda doon. Kasi dati nung una ko sinubukan ng shop and pay ay Dollarama yung kailangan ko puntahan. Parang 4 na items lang naman yung kailangan kong kunin, pero parang nasa 12 units ang kailangan ko. Pero ang tagal kong umikot-ikot doon mga pre, doon sa lugar
Dahil nga hiwa-hiwalay ang wala silang hindi masyado organized. Yun na lang ang ang sasabihin ko hindi ba katulad sa mga grocery, kahit naman siguro sa Pilipinas, 'di ba nakasulat doon kung ano yung makikita mo sa isang aisle, ganyan. Sa Dollarama mga pre, kalat-kalat sila. So nahihirapan akong hanapin yung mga item na kailangan kong pamilihin. Kaya sabi ko sa sarili ko, pagka meron uling Dollaramang papasok sa akin sa Shop and Pay, ay hindi ko natatanggapin. At para sa akin kasi, yung madaling hanapin ng mga items sa Walmart yan. Walmart, mga food basic, yan, mga ganyan, pangalan ng mga grocery dito. Sa akin madaling hanapin dahil mas organized sila, nakasulat yung kung ano yung makikita mo doon sa mga aisle na yon. At medyo kabisado ko na kasi dahil syempre pagka si Mrs. namimili, kasama ako. So kabisado ko na yung mga hindi naman kabisado. Medyo lang ay nakikita ko na yung mga aisle at pag nakita ko na yung item na kailangan kunin, alam ko na kung saan pupuntahan yung item na yon. Yun ang kagandahan, no? Pero sabi ko nga, pag Dollarama, hindi ko na tinatanggap yan. Tapos yung pangalawang pumasok na hindi ko rin tinanggap, $9 yun mga pre. Pero 30 kilometers away naman. Loging-logi naman tayo doon, Kasi ako may rule ako sa pagde-delivery mga pre. Mabanggit ko na rin pala, at least $1 per kilometer ako. Yan, para hindi naman tayo masyadong talo sa gasolina, lalo na ngayon medyo mahal na pre mga gasolina natin. Dito parang dahil nagkaroon ng carbon tax, dinagdagan itong kamakailan lang, ay tumaas ang presyo ng gasolina. Dati parang pumapalo lang siya ng $1.40 something, 42, 43, $1.43, ganyan. Pero ngayon parang $1.70, $1.75, ganyan, 74 cents. Medyo mahal ang gasolina ngayon mga pre. So, kinakailangan medyo practical din tayo sa pagmamaneho ng sasakyan. Dahil alam nyo naman, medyo ang gasolina ay malaki ang kakainin niyan doon sa kikitain natin dito sa pag-Uber na to. Kaya yun talaga yung rule ko mga pre. At least $1, 1 kilometro. So yung kanina, $9, 30 kilometers mga pre, gaano katagal kung mamanehohin yun, Parang, kung hindi ako nagkakamali, hindi ko kasi na-screenshot yung order pero parang nasa 42 minutes ang kailangan kong bunuin para lang matapos yung order. So, yan, automatic pass ako dyan mga pre. So yun, maghintay-hintay pa tayo ng saglit. Bala ko kasi mag-Uber ako hanggang siguro mga alas 6, 6:30, yun ang pinakamatagal. So tingnan natin kung makakakuha pa tayo ng isa pa. At pag hindi na, di uwi na lang tayo mga pre. At tingnan natin kung magkano kinita natin sa araw na to sa food delivery na ginawa natin. Okay? A few inches later. At yun nga mga pre, nandito na tayo sa bahay. Umuwi na lang muna ako. Actually, hindi pa pala sa bahay. Nandito lang ako sa parking spot dito sa bahay namin. Nag-drive na lang ako pa uwi dito kasi wala meron ding pumasok na isa kanina $6 pero 22 kilometers away naman. So hindi ko na rin tinanggap dahil nalalayuan ako, mga pre. Ayoko rin naman na parang actually siya nga pala, mabanggit ko na rin lang kasi minsan yung mga ganong delivery kasi halimbawa para $6 siya pero 22 kilometers. Minsan nagdadagdag ang Uber ng extra order para doon. Halimbawa parang double booking ba kung tawagin ng mga delivery riders natin sa Pilipinas, double booking. So ang Uber ginagawa nila yan. Pero risk mo kasi yun na kailangan mong i-take. Kasi pwedeng yun na lang talaga yung ibabayad sa ng Uber, $6, 22 kilometers. Or kung tinanggap mo naman, pwede naman nilang dagdagan yun ng isang order na along the way at makakakuha ka ng extra delivery payment doon sa biyahe mong yon. Pero katulad nga ng sabi ko, sa risk yun na kailangan mong i-take. Nasa sayo na yon mga pre kung tatanggapin mo yung ganong klase ng order. Pero ako kasi ayoko mag-take ng risk. Lalo at nakita ko medyo malayo yung delivery place kasi parang north ng lugar namin dito. So ayoko naman na i-take yung risk na ganon. So ayun mga pre, at sa ngayon tingnan natin kung magkano yung kinita ko sa Uber. Lahat mga pre ay sa araw na ito ay naka 5 order mga pre. Naka 5 order lang tayo ngayon. At so far ang kinita natin sa 5 order na yun is
$43, ano, ang kinita natin doon sa 5 order na yon. Pero pwede pa magbago yan dahil hindi pa pumapasok yung mga tips. Kasi yun yung isa pa kay Uber, ano. Sa Uber kasi minsan yung mga tips, kasi pwede pa nilang pwede pang baguhin ng mga customer kung magkano yung tips na binigyan nila sa loob ng isang oras. So halimbawa, nagbigay sila ng $10 tip para sa delivery driver, pero naisip nila, gusto ko palang baguhin yung presyo. So, ginawa nilang $5, o pwede nilang dagdagan pa yon. So, pwede nilang gawin yung within an hour. So, sa ngayon, meron tayong mali na nakita na 48.43, pero sabi ko nga, antayin natin kung magbibigay pa ng tip o magkakaroon pa ng karagdagang tip sa 5 order na ginawa natin ngayong araw na ito. Sa ngayon ay siguro kung wala nang papasok na order ay hanggang dito na lang muna yung pagde-delivery natin using yung Uber Eats nga. At sa susunod na vlog natin ng pag-Uber ay samahan nyo sana ulit ako at tingnan natin kung makakaipon tayo ng pera gamit ang pagde-delivery, ano. So ayun mga pre, kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na video at sana ay panoorin nyo ulit ang mga susunod ko pang mga video sa mga susunod na araw. At ingat-ingat po tayong lahat at hanggang sa muli mga pre. Okay, paalam.